Conviction, makikinig, magsisisi, o tatanggi. Ang conviction ay ang paglalantad ng Diyos sa puso mo ng tama at mali na nagtutulak sa iyo para magsisi, bumalik sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. This is the work of the Holy Spirit para ang tao ay bumalik sa Panginoon. Sabi ng GotQuestions.org, the word convict is a translation of the Greek word elencho, which means to convince someone of the truth, to reprove, to accuse, refute, or cross-examine a witness. The Holy Spirit acts as a prosecuting attorney who exposes evil, reproves evildoers, and convinces people that they are in need of a Savior. Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa topic na ito. Sabi po ng John chapter 16 verse 8, at pagdating niya, ang Espiritu Santo, si Jesus mismo ang nagsasalita dito, kanyang ipapakita sa mundo ang kasalanan, ang katuwiran, at ang paghuhukom. I-expose ng Holy Spirit ang sin, ang righteousness, at ang judgment. Ito yung work na kanyang gagawin, and that is what we call conviction. Number one, He convicts the unbelievers. Hindi lang believers ang kino-convict ng Holy Spirit, maging ang mga hindi mananampalataya. Ito ay paaniyaya na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan at sumampalataya sa Diyos. Isang example niyan yung nangyari sa Acts 2 verse 37. Ang sabi ng Bible, nang marinig iyon ng mga tao, yung mga unbelievers na nakikinig ng message ng mga apostol, tumagos ito sa kanilang puso. The Holy Spirit convicted them. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? At sinabi nila Pedro sa kanila na dapat silang sumampalataya kay Kristo. Ito ang layunin ng conviction ng Holy Spirit sa unbelievers in order for them to be saved. Sa life naman ng mga believers, kino-convict din tayo ng Espiritu Santo hindi upang maligtas kasi ligtas na tayo, kundi upang ituwid ang ating landas. Ito yung ginawa ng Espiritu Santo sa buhay ni David in 2 Samuel chapter 12, na kung sa ano nagkamali siya kay Bathsheba, walang makapag-correct sa kanya, ginamit ng Diyos si Prophet Nathan through the work of the Spirit. Si Prophet Nathan ay kinorek at kinonfront itong si Haring David. Mali yan. Hindi maganda yung ginawa mo. At nilatag niya na ito yung mga naging kaparusahan dahil sa ginawa mong kasalanan. In fact, in Psalm chapter 51, isang awitin na mismong si David ang sumulat. Ang sabi niya sa verse 10 to 12, O Diyos, likhaan niyo ako ng malinis na puso. Bigyan niyo po ako ng bagong espiritu na matapat sa inyo. Huwag niyo akong itakwil o alisan ng inyong banal na espiritu. Ibalik niyo po sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas at bigyan niyo ako ng matinding pagdanais na sumunod sa inyo. Ito yung verse na restore to me the joy of my salvation. Nangyari din ito sa mga taga-Corinth. Alam natin na medyo makulit yung mga Kristiyano sa lugar na ito. Marami silang struggles. In 1 Corinthians, ang daming dinil ni Apostle Paul sa kanilang kasalanan. Kaya nga nagkaroon pa ng 2 Corinthians. Pagdating dito, ang sabi ni Paul, ngunit masaya ako ngayon, hindi dahil malungkot kayo, kundi dahil naging paraan yun para magsisi kayo. At yan nga ang nais ng Diyos na mangyari. Kaya hindi nakasama sa inyo ang aking mga sinulat sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos, godly sorrow, ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Ito yung paraan ng Diyos upang mailigtas ka mula sa kapahamakan na maaring mangyari sa iyo sa patuloy mong pagsuway at patuloy mong pagkakasala. Salamat sa Panginoon, salamat sa Espiritu Santo dahil kinakausap niya tayo. We are being convicted by the Holy Spirit. He exposes sin at tinuturo niya sa atin ng landas patungo pabalik sa Panginoon. Ang Holy Spirit ay nagko-convict sa puso ng tao at kadalasan ginagamit niya ang kanyang salita, ang Bible, at ang kanyang mga lingkod para kausapin tayo. Mas pag-aralan pa natin yan. Why it matters. Number one, conviction leads you back to God. Ito talaga yung goal ng conviction, yung manumbalik
yung tao sa Diyos. Sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Ito ang nagiging daan para ang tao ay makabalik sa path ng Panginoon. Kung ngayon tinanggap mo na si Kristo at napalayo ka ng matagal na panahon sa Kanya at nakakaramdam ka ng pangungusap ng Espiritu sa iyo na bumalik ka sa Panginoon, go back to God. Pangalawang bagay that we have to understand that ignoring conviction hardens your heart. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo. Tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo nung naghimagsik sila. Maraming Israelites, ilang beses silang kinausap ng Panginoon na bumalik sa Kanya, pero pinatigas nila ang kanilang puso at doon marami sa kanila ang napahamak. When you ignore the conviction of God, yung puso mo tumitigas na para bang isang kamay na napupuno na ng kalyo. Nasasanay ka na masyado at hindi mo na pinakikinggan ang pangungusap ng Diyos sa buhay mo. Delikado yan. Pangatlo, mga kapatid, conviction produces transformation. Ngunit kung pinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Yan ang nangyari kay John Newton. Si John Newton ang sumulat ng awiting Amazing Grace, a very famous Christian hymnal song up until today. Pero hindi maganda ang nakaraan nito ni John Newton. Isa siyang international slave trader. Ibig sabihin, nagbebenta sila ng mga taong mga ginagawang alipin. Hindi lang sa isang bansa, sa iba't ibang lugar. Hindi maganda yung naging sistema ng buhay niya. Until one time, habang nakasakay sila sa barko, nagkaroon ng napakalakas na bagyo na halos mamatay na sila at doon ay tumawag siya sa Panginoon. Nakaligtas siya mula sa panahon na yon at nagsimula niyang ilapit ang buhay niya sa Diyos. And eventually, John Newton became a pastor and he wrote this song, Amazing Grace, that I once was blind, but now I see. You see, when you listen to the voice of God, when you listen to the Spirit of God, when you listen to His conviction, it will produce transformation. So paano ko ito isasabuhay? Number one, when God convicts you, respond immediately. Sabi ng Bible, gaya nga ng nababanggit sa kasulatan, kung maririnig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo. Maybe right now, nandito ka sa situation na malayo ka sa Panginoon ngayon. Alam mo ang sabi ng Bible, as the deer panted for the waters, so my soul longs for you, O God. Yung sumulat ng psalm na yun, napalayo din siya sa Panginoon. But eventually, nagkaroon siya ng desire, Lord, kailangan kong makabalik sa inyo. Mahirap marinig at malaman ang kalooban ng Panginoon nang malayo tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Diyos. Ipapakita niya sa atin ang Kanyang napakatinding pagkilos sa ating buhay at sa ating pamilya. Huwag mong ipagpabukas ang pagsunod sa Diyos. Respond immediately. Number 2, confess honestly. Sabi ng Psalm 32 verse 5, ngunit sa wakas, pinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. You know, one great thing about confession, whenever you confess it to the Lord, you are exposing that sin to light. Kung meron kang mga tao na mapagkakatiwalaan at matatag sa pananampalataya, you can confess to them your struggle and they can pray for you. Kapag ang sin in-expose natin sa light, nagiging mahina ang kapit nito sa atin. Masarap kasi gumawa ng mali sa kadiliman. Pero pag ito ay nasa liwanag, nahihiya tayo. Confess honestly to the Lord. Panginoon, hindi ko to kaya. Panginoon, kailangan kita. Panginoon, napakahirap. Confess honestly. And number 3, turn away from sin.
Hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. Grabe tong verse na to. Kung ipapahayag mo at tatalikuran, kahahabagan ka raw ng Panginoon. Anong gusto mo? Mabuhay sa biyaya at habag ng Diyos? Magkaroon ka ng bagong direksyon sa buhay? O manatili ka na lang sa kasalanan na yan? Manatili ka na lang sa mapait na nakaraan na yan? Manatili ka na lang sa takot na yan? Maybe the Lord is speaking to you today and He is convicting your heart. Anak, bumalik ka na sa akin. These are the questions that I want you to reflect. Number 1, may kasalanan ba akong pinapabitawan sa akin ng Diyos pero pilit kong hinahawakan? Habitual sin that I do, na talagang I hold on to. Number 2, ano ang ginagawa ko kapag kinokonvict ako ni God? Lumalapit ba ako ngayon o lumalayo ako? Kapag nakarinig ako ng Word of God, kapag nakarinig ako ng tungkol sa church, kapag nakarinig ako tungkol sa gawain ng Diyos, sa ministry ng Panginoon, kapag nakarinig ako ng Christian songs, lumalayo ba ako o nilalapit ko yung sarili ko sa Panginoon? Pangatlo, nagiging matigas na ba ang puso ko ngayon? Sabi ng salita ng Panginoon, huwag mong hayaan na sobrang maging matigas ang iyong puso. Tandaan mo, ang conviction ay hindi para hatulan ka. Ito ay para ibalik ka ng Diyos sa Kanya at sa buhay na tapat. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a blessing to all of you. At sana po ay magamit niyo po ito sa inyong mga small groups, sa inyong mga life groups, sa inyong mga ministries na ginagalawan. Please subscribe to our channel and continue to support ang gawain ng Panginoon through this platform.